i-report ito ng ating kasamahan sa DepEd mamaya. Itong mga suspended suspended classes which will be announced by our DepEd next. May mga nakuha po tayong mga images ng mga evacuation centers or nagsisilbing evacuation centers. Ito po sa Cebu. Next. Dito po sa labas ng Vicente Soto Memorial Medical Center. Nagtayo po sila ng mga tents sa labas. At along the streets sa Cebu City. Dito naman po sa labas ng Our Lady of Light Church in Loon, Bohol. Meron din po sa harap din ng nag-collapse na simbahan ng Our Lady of Light Church, also sa Loon, Bohol. Next. Next. At nananatili pa rin putol itong tulay papuntang Loon, Bohol, connecting Mariboc and Cortez in Bohol. That's all, thank you. Balikan lang natin yung casualty report. This morning, this is 158, di ba? Yes, sir. So, tatlo increase. Hindi ba ito nanggaling doon sa missing at nakalagdag dito? No, or sir. different rates? Yes, sir. Different, sir. That's why, sir, kanina, kagabi we have 23 dun sa missing dahil nakita, dinagdag natin kanina sa dead. And then, this morning, nung nag-report tayo, 22 ulit. But this time, nung nagbigay sila ng report na may mga patay ulit, walang nabawas sila sa dun sa missing. So, 21. Yes, sir. So, yung from the original 23, Yes, sir. yung dalawa nadagdag dito. Yes, sir. And then ngayon yung nadagdag na tatlo, hindi kasama Hindi kasali yung sa missing. Yes, sir. Sige, thank you very much, Ray. From the Armed Forces of the Philippines, Colonel Rocky Piñat. Good afternoon, sir. For the AFP, we have the following updates for HADR operation. For actions taken, shown is the different relief operations conducted by our aircraft and vessels. And tomorrow, sir, we have scheduled C-130. Estimate time of departure is 0800 hours. Direct flight for Bohol, and then go back to Villamor. Next slide, please. For ground units, the following information Hindi siya yung maliit conducted by na the 2nd SF Battalion. malat. Hindi siya yun. Dalawa lang yan. Still ongoing, different places in affected areas both in Bohol and in Cebu. Interview. Nako. Tapos, sa dulo. Sa dulo. Pinaka-end. Sa dulo. Dalawa sila. Dalawa lang. And we have some pictures taken for road clearing operations in the Bohol. And some distribution of relief goods also in community in Bohol. That will be all for the AFP. With regards to the C-130 flights, bakit nila tuloy yung isang trip Sa labas this na afternoon? We have some limitation in the runway in Tagbilaran, sir. We don't have any runway lights, only limited during daytime operation. Yes. So yun ang, itong first flight na to, ilang mga flights ang nagawa this morning? Two, sir. Dalawa. So isang 8:33, Yes, sir. saka isang 9:20. Yes, sir.
Akala ko mayroong alas 7 flight. Yes, sir. We have naging 6:56 actual departure, sir. Now record, sir. Arrival na ba yan? So tomorrow ilan ang schedule si 1:30 flight? We have one, sir. Sa umaga? Yes, sir. Supposedly, this afternoon. Yes, sir. And anong sakay nito for tomorrow? Anong mga items? Also the relief goods from the DSWD, sir. For tomorrow. I understand mayroong mga ibang organizations na nagkakaroon ng problema dahil hindi na-accommodate. Nakuha niyo may report na yan. Coordination with the operations, sir, of the NDRMC, sir. We just prioritize, sir, in coordination, some different agencies go directly in Villamor, sir. The control of all these cargos should be centrally controlled in NDRMC, sir. So, nais naman kangin na, sir. So, okay na. Yes, sir. Ano ang ginagawa nating control regarding that? Sir, in coordination with Major Henry, sir, and Colonel Binyag, sir. Lahat po ng nagre-request na hindi dumaan sa atin as per coordination yesterday, as per your guidance, sir, ay naliless priority because we have a limitation on the weight nung pwedeng dali ng C-130. So, ang ginawa po namin, sir, is lahat ng dumidiretso ng Villamor, sinasabihan po na dumaan muna sa atin para makompute natin yung date and malista natin yung priority. So, lahat ng nagpunta doon na-accommodate na natin? Yes, sir. In fact, sir, ang nakaload na, sir, yung MWSS, yung Save the Children, and DOH. How come hindi ina-avail yung kwan? Yung PAL and Cebu Pacific Cargo? What seems to be the problem? Wala pa po nag-avail, sir. Ba't ganon? Anyway, basta wala tayong pending pagka nakaalis bukas. Mayroon pong paparating na bagong mga requests, but we are waiting for the official document na makarating sa atin, sir. And then we will make another priority list for the next flight. Next batch. Yes, sir. Okay, thank you very much, Saraki. Yes, sir. Yes, sir. From the Philippine National Police, Senior Superintendent Arwin Pagkalinawan. Good afternoon po, sir. Thank you po. Sir, I have a short update for the PNP. However, I would like to point out a similar text. Ang inyo pong napapanood ay ang kasalukuyang press briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kaugnay pa rin po yan sa mga pinakasariwang ulat mula doon sa pagyanig na naranasan sa Cebu at sa Bohol. Sa pinakahuling update na nakuha natin, meron pong 161 na patay, 375 na sugatan at meron pong 21 nawawala. Pawang mga nasa Bohol po yan. Kanina sa ulat ni Executive Director Eduardo Del Rosario ng NDRRMC ay pinaiigting pa rin yung kanilang paghahanap doon sa mga nawawala at yung pagsasagawa ng search and rescue operations. Ang ulat po ng Armed Forces of the Philippines, nahihirapan daw yung kanilang pagpapadala ng tulong doon. Gawa ng kaninang umaga ay 2 C-130 flights lamang po yung napalipad nila dahil nagkakaroon ng limitation sa hapon. Gawa nga po ng sira yung runway lights sa Tagbilaran Airport. Bukas ay magpapahatid po muli ng tulong doon sakay ng C-130. Sa ngayon, binabantayan ng mga otoridad yung mga gumuhong simbahan at mga abandonadong komunidad para maiwasan po yung nakawan. Na biyahe na rin daw po ngayong araw, gaya ng aking nabanggit, sakay ng C-130 yung mga relief goods para sa mga biktima ng lindol.